Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. At kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7:20 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Mountain Rock Resort sa Barangay Talisay, Lipas City, Batangas. At dako na tayo sa ating headlines balita. World Bank inaprubahan ang bilyong pisong loan para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Presyo ng petrolyo inaasahang tataas ngayong linggo. At panukalang amyendahan sa Biofuels Act pinadali ng Pangulo. At pinalawak na 4Ps suporta sa higher education. At para sa ating detalye ng balita, World Bank inaprubahan ng bilyong pisong loan para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kasama natin on the line, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, nagbigay ng $800 million loan ang World Bank sa Pilipinas, katumbas yan ng mahigit 44 billion pesos upang masuportahan ang mga hakbang para sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagdami ng trabaho at pagpapahusay sa kakayahan ng mga manggagawa. Sinabi ng World Bank na nakatuon ang pondong ito sa pagtulong sa bansa upang mapalago pa ang ekonomiya at maihanda ang lakas paggawa para sa mas maraming oportunidad sa hanap buhay. Kabilang din sa paggagamitan ng pondo ang pagpapabuti sa pamamahala ng pondo ng gobyerno, pagpapababa sa gastos ng mga negosyo at paghikayat ng mas maraming pribadong pamumuhunan sa bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibe. At panukalang amyenda sa Biofuels Act pinadali ng Pangulo. Para sa karagdagang detalye ng balita. GV Balita Express. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapadali sa pag-amyenda ng Biofuels Act of 2006 bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Pangulo, layunin ng hakbang na matiyak na may sapat na supply ng enerhiya ang bansa habang hinahanap ang mga alternatibong pagkukunan ng fuel. Sa ilalim ng umiiral na batas, kinakailangang ihalo ang locally produced na bioethanol sa fuel upang makatulong sa pagbawas ng pag-asa ng Pilipinas sa inaangkat na langis mula sa ibang bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At presyo ng petrolyo inaasahang tataas ngayong linggo. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, inaasahan nga ang bagong pagtaas ng presyo ng petrolyo ngayong linggo. Kasunod yan ng ilang araw na pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Tinatayang tataas ang presyo ng diesel sa 20 hanggang 22 pesos kada litro. Ang gasolina naman ay maglalaro sa 14 hanggang 16 pesos kada litro. At ang kerosene ay mula 7 piso hanggang 9 na piso kada litro. Ayon sa mga eksperto, ang pagtaas ay dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East na nagiging sanhi ng pagbabago-bago ng presyo ng langis sa buong mundo. Sa gitna nito, nananawagan ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na ipamahagi ang pagtaas sa presyo upang mas mabawasan ang epekto nito sa mga mamimili. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pinalawak na 4Ps suporta sa higher education. Para sa karagdagang detalye ng balita. GV Balita Express.
Inaprubahan ng House Ways and Means Committee ang panukalang palawakin ng 4Ps upang hikayatin ang mga benepisyaryo na magpatuloy sa kolehiyo o kumuha ng technical vocational courses, kabila ng mga pribadong paaralan. Layunin nito na mas mapalakas ang social protection at mapaunlad ang kasanayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, ayon kay Marikina Representative Miro Kimbo. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang 4P Support to Tertiary Education and Employment Program na magbibigay ng pagkakataon sa mga anak ng 4Ps beneficiaries na makapag-aral sa kolehiyo o technical vocation schools. Ayon naman kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, saklaw din ng programa ang pagtulong sa mahihirap na pamilya sa gastusin at matrikula, bayarin at iba pang edukasyon at pangangailangan bilang dagdag suporta sa kailang pag-aaral. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At iligal na bahay sa baybay ng Lobo, Batangas, pinatigil ng DENR. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Napahinto ng Department of Environment and Natural Resources Community Environment and Natural Resources Office Lipa o DENR Senro Lipa ang pagtatayo ng dalawang palapag na bahay sa Barangay Sawang, Lobo, Batangas. Ayon sa ahensya, ang istruktura ay tinatayong may lawak na 150 square meters ay itinayo malapit sa offshore, foreshore at salvage zone na ipinagbabawal pagtayuan. Nagsimula ang kaso noong Mayo 2022 matapos makatanggap ng reklamo ang tanggapan. Dahil sa paglabag sa Water Code of the Philippines, nagsampa ng kaso ang DENR laban sa may-ari ng bahay. Sa desisyon naman ng Municipal Trial Court ng Taysan, Lobo, pinagmulta ang may-ari at maaaring makulong kung hindi ito mababayaran. Noong 3 ng Pebrero 2026, nagsimula ng lumikas ang may-ari sa lugar sa tulong ng lokal na pamahalaan habang muling nagpaalala ang DENR sa publiko na iwasan ang pagtatayo sa mga ipinagbabawal na bahagi ng baybayin. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Peking Resort Bookings binabantayan sa San Juan, Batangas. Para sa detalye ng balita, GV Balita Express. nagbabala ang Municipal Tourism Office ng San Juan, Batangas sa mga turistang magbabakasyon sa kanilang bayan na tiyaking rehistrado at lehitimo ang resort o accommodation bago mag-confirm ng booking o magpadala ng bayad. Layunin nitong maprotektahan ang mga bisita laban sa mga posibleng online booking scams. Ayon sa tanggapan, may ilang kaso na hinihingan agad ng bayad ang mga turista kahit hindi pa beripikado ang resort o matutuluyan. Dahil dito, hinihikayat ang publiko na suriin muna ang opisyal na listahan ng mga rehistradong resort at tourist accommodation sa lugar. Dagdag pa ng Tourism Office, maaari ring makipag-ugnayan ang mga turista sa kanilang mga opisyal na social media pages o direktang magpadala ng mensahe sa kanilang tanggapan kung nais ipa-verify ng resort, private pool, homestay or tour guide bago makipag-transaksyon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At laban kontra Tigdas, pinaigting sa Calabarzon. Para sa detalye, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Pinaigting ng Department of Health Calabarzon ang mga programa at kampanya laban sa tigdas upang maprotektahan ng kalusugan ng mga bata sa rehiyon. Layunin nitong maiwasan ang pagkalat ng sakit at mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Bilang paghahanda sa ligtas tigdas, measles, rubella supplemental immunization activity, nagtipo ng iba't ibang sektor upang pagtibayin ang koordinasyon at suporta sa programa. Target mabakunahan ang mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan laban sa tigdas at tigdas hangin. Ayon pa sa Department of Health Calabarzon, bahagi pa lamang ito ng mas malawak na hakbang para tuluyang mapigilan ang tigdas sa rehiyon. Patuloy nilang hinihikayat ang pakikiisa ng mga lokal na pamahalaan at komunidad upang maging matagumpay ang nasabing kampanya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Pinakamababang bilang ng struggling readers sa bansa na itala sa Santo Tomas City, Batangas. Ang iba pang detalye, GV
Nanguna ang Santo Tomas City, Batangas sa buong bansa bilang lugar na may mababang porsyento ng struggling readers ayon sa resulta ng Comprehensive Rapid Literacy Assessment o CRLA para sa school year 2025-2026. Batay sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM-2, umabot lamang sa 23.42% ang bilang ng mga estudyanteng nahihirapan magbasa sa Santo Tomas City. Kasunod nito ang Batanes na may 24.38% at Bohol na may 25.46%. Samantala, ilang lugar naman sa Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga batang hirap sa pagbasa. Nanguna ang Tawi-Tawi na may 75.6% at sinundan ng Maguindanao del Norte na may 65.38% at North Cotabato na may 64.49%. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ilegal na bahay sa baybayin ng Lobo, Batangas, pinatigil ng DENR. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Napahinto ng Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office Lipa ang pagtatayo ng isang 2 palapag na bahay sa Barangay Sawang, Lobo, Batangas. Ayon sa ahensya, ang istruktura ay tinatayang may lawak na 150 square meters ay itinayo malapit sa offshore, foreshore at salvage zone na ipinagbabawal pagtayuan. Nagsimula ang kaso noong May 2022 matapos makatanggap ng reklamo ang tanggapan. Dahil sa paglabag sa Water Code of the Philippines, nagsampa ng kaso ang DENR laban sa may-ari ng bahay. Sa desisyon ng Municipal Trial Court ng Taysan, Lobo, pinagmulta ang may-ari at maaaring makulong kung hindi ito mababayaran. Noong Pebrero 3, 2026, nagsimula ng lumikas ang may-ari sa lugar sa tulong ng lokal na pamahalaan, habang muling nagpaalala ang DENR sa publiko na iwasan ang pagtatayo sa mga ipinagbabawal na bahagi ng baybayin. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Amihan magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Para sa karagdagang detalye ng balita. GV Balita Express. Inaasahang makararanas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa patuloy na epekto ng Northeast Monsoon o amihan. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabila sa mga maaapektuhan ng nasabing weather system ang Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Gayun din ang Visayas at ilang lugar sa Northern Mindanao at Caraga. Gayunpaman, nilinaw ng PAGASA na inaasahang magiging mahina lamang ang mga pag-ulan at hindi naman magdudulot ng malaking epekto sa apektadong lugar. Samantala, posibleng makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa paminsang-minsang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms ang natitirang bahagi ng Mindanao dulot ng localized thunderstorms. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At mga vibes, para sa ating Good Vibes, balita. Bagong mga silid-aralan handog sa ilang paaralan sa Batangas. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, nadagdagan nga ng kabuuang 28 bagong silid-aralan ang ilang pampublikong paaralan sa lalawigan ng Batangas matapos ang formal na turnover ng mga gusali sa ilalim ng programang Dugong Chino, Pusong Pinoy Barrio School Project. Kabilang sa mga nakinabang ang San Agustin Elementary School at San Agustin Integrated School na parehong nakatanggap ng tig-2 classroom. 4 naman ang ibinigay sa Nasi Elementary School habang 6 ang napunta sa Mabato Elementary School. Samantala, 3 silid-aralan ang itinayo sa Tulos Elementary School, 5 sa Alupay Elementary School at tig-2 naman ang ipinagkaloob sa Balibago Elementary School, Nato Elementary School at Santo Niño Elementary School. Layunin ng proyekto na makatulong sa pagpapabuti ng pasilidad at kalidad ng edukasyon sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 7:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express sa GV 99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV